Yawi sa atin na lahat tayo, hindi niya tayo pababayaan. Amen. Kaya nung Sabado po, na-experience namin ni Buyet. Yung Sabado, ay hindi, basta ang August 27 po. August 27. Mga alas 8 po ng gabi. Tapos, kasama po tayo paalis. Tapos, nung umuwi na kami, pauwi na kami, papuntang ganyan sa Lynn Heaven. Slow ang traffic. Tapos, wala. Bigla na lang may sumulpot sa bumundol sa amin. Bigla na lang may bumangga sa amin. Oo. Hindi ako marunong mag-Tagalog at mag-English kaya. Tapos, nasira ang namin. Nasira ang sasakyan namin, yung likod at saka sa harapan, totally wrecked. Saka bakit hindi ko naman naramdaman na umakyat sa island? Bakit yung sasakyan namin umakyat sa island? Sayang yung kabilang wheel. Yung left side. Oo. Totally wrecked. Tapos, buti na lang ako. Hindi ako nagalit, hindi ako umiyak. Pero nasyak ako dahil baka hindi makaalis ba? Tapos si Buyet, ako, dali-dali kong pinalabas. Sa Rosemont po, yung pick-up. Tapos pinapasalamat ko, hindi kami namatay. Tinigyan pa kami ng buhay ni Yahweh. At Amen. Wala kaming fracture. Tinakbo nila kami ng emergency sa sa General, sa Virginia Beach General. Ayun. Tapos, buti na lang. Pero na-late ang reaction ko. Nung bandang alas 3 kanina, saka ako umiyak. Kasi, ang inayakan ko, yung hindi ko kayang bumili ng sasakyan, tig 60,000 na yung sasakyan eh. Ayaw ko nang malukan. God will provide. Salamat sa Diyos, number 1, hindi kami nabalian at buhay pa kami. Natakot ako, baka magbiglas, sumabog eh. Ay si Buyet hindi basta-basta makababa. Pagkagaling nila kay Angie, Sister Angie. Kaya Amen. Salamat po. Salamat sa Diyos. Politics pa. Politics pa. Ano pa? Ay, may 10 minutes pa raw. Wala mo talaga sa akin. Ayos na yun. Amen. Amen. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Tingnan nyo. Sa lahat ng bagay, o lahat ng panahon, oras, talagang hindi tayo pababayaan pag naglilingkod ka sa Kanya. At saka, sister, yung pong prayer nyo sa umaga at saka hapon, napaka-powerful. Praise God. Okay, sino po susunod? Okay, Sister Sasa. Matas mo. Okay, palakpakan muna po natin ang malakas na Ay, good afternoon. Hindi. Magsasabi lang ako ng mga hindi mo ginagawa. Sirmot pa na yun. Itong kapatid ko ito, sabihin ko na sa inyo, talagang wala akong masasabi dito. Talagang matulungin lahat. Pupunta ka sa bahay niya, ihanda niya yung tubig nyo, ihanda lahat. Pero ako hindi ko nagagawa yun. Ngayon, ito, tinawagan namin. Ito siya. Huwag mo na. Ito, tinawagan. Nakita niya kasi may GPS siya ito eh. Nakikita kung saan siya. Sabi niya, tumawag siya sa akin, bakit kanya nandito sa Virginia Beach Hospital ito? Sabi niya. Ewan ko, sabi ko, bakit ka nakikita mo? Mayroon nga sa sabi niya, baka kako yung kaibigan namin, pinsan namin na ganito, ganon na Pero hindi, sabi ko, malayo eh. Dahil North General yun dapat.
Sabi ko, tinawagan niya, bakit nandiyan ka? Sabi niya, hindi, wala, kanya may dinalaw lang kami. May dinalaw lang kami kanya. Talaga? Sabi niya, oo. Baka sabi niya na high blood ka o hindi mo ininom ang gamot mo. Sabi niya, hindi. Sabi niya, alam mo naman ako, marami akong kaibigan. Sabi niya. Tinawagan ko, wala. Sabi niya, sandali, kanya, pupunta ko sa bahay. Okay. Ngayon, sabi niya, nagtawagan kami. Hindi, bakit? Oo nga pala. Sabi namin, bakit nandun siya? Hindi sinasabi kung anong nangyari sa kayo. Wednesday yun, di ba? Yeah, kasama po namin sila. Yeah. Hindi nila sinabi. Wednesday, nag-attend ako ng Mother Perpetual Help sa St. Gregory. At saka kumuha ko ng papel na tutugtugin ng anak ko sa Holy Trinity sa ano ba yun? Manawag. Sabi niya, yung pala yung oras na yun ang nangyari sa kanya. Yeah. Na hindi niya sinabi sa akin, nandoon ako sa Virginia Beach Boulevard. Andun rin po kami. Ngayon, sabi niya, tinawagan, mamaya. Okay, sabi niya, mag-alas 12 na, tinawagan ako. Tulog ka na ba? Sabi niya. Bakit? Pwede mo ba akong sunduin? Sabi niya. Sabihin ko ng totoo. Nandito kami sa Virginia Beach at in-x-ray kami, in-scan kami dahil kami ay binangga. Amen! Adi ano kami, bakit hindi niya sinasabing gano'n? Kaya medyo nagalit nga kami sa lahat ng kapatid ko, pati yung matanda nagalit sa kanya. Dahil ayaw niyang baka daw mag-ano kami. Sabi ko sa kanya, mag-alala. Pero hindi tama yun, sister. Dahil sabi nga nagdadamayan tayo, tapos hindi mo siya, anong malay mo? Sabi, mali yun. Kaya kahit anong bayat mo, kung hindi mo ina-apply sa sarili mo, mali. You need to apply it to yourself. Thank you. Kasi ayaw mo kayong mag-alala, kaya yun. Amen. Praise God. Talagang tingnan nyo, napakabuti ng Panginoon. Alam nyo, yung sakay nyo, babaguhin ni Yahweh El Shaddai yun. Tandaan nyo. Amen. Okay, sino mo susunod? Okay, si Sarah na muna. Celine, okay? Hello po. Naano ko lang po yung nangyari sa akin kanina. Like on the way po ako dito sa Shaddai. May dala akong lumpia, nagluto po ako. Na ngayon, patawid ako ng intersection galing po sa Holland. And then, yung kasi naalala ko po kasi di ba nabangga nga po kayo. So kanina pumuntik akong mabangga. So kanina yun. Ngayon, buti na lang po, yung sasakyan ko, meron siyang warning sa may salamin. May triangle na dilaw. Buti nakita ko yun, kundi, mag-i-speed up ako, tapos siya, pag ganun siya. Kasi, papunta pa lang siya dito sa Linhaven. Buti po nakita ko siya, kundi, babangga talaga kami. Nag-i-speed up na nga po kasi kakaliko ko lang. Then naano ko lang po na talagang pag-anak talaga ng Diyos, talagang poprotektahan ka talaga yun. And then sabi ko, Lord, gusto ko pong pumunta sa St. Nicholas. Gusto ko lang naman pumunta. Lord, ingatan niyo po kami. Lahat na pupunta, Lord, sabi ko. Sinignan ko yung dala kong lumpia. Sabi ko, pag ito talaga natapon, nanggigigil ako. Ang magluto. Sabi ko, susundan ko talaga yung sasakyan pag natapon to. Papabayaran ko. Pero yun lang po. Share lang po. Ngayon, napakabuti talaga ng Diyos. Ayun po. Kaya po huwag kayong mahiya yung biyayang pinagkakaloob sa atin. Amen? Okay, si Brother Luis po. Palakpakan muna po natin ng malakas. Brother and sister, praise to Yahweh El Shaddai. Noon po, share ako na binigyan ako ng Panginoong Diyos ng pangalawang buhay. Amen. At hanggang ngayon po ay parang nararamdaman ko na lagi siyang sumusubaybay sa akin. Amen. Sapagkat nung ako niligtas ko niya, nung lumubog ang barko namin, tinatanong ko sa kanya kung anong purpose niya. Hindi sumasagot. Ang tagal hindi sumasagot.
At mayroong isang, nung ako'y totally retarded na, kinuwang ko sa sarili ko na maglingkod na sa Kanya. Amen. Yun siguro ang kasagutan. At Amen. mayroong isang taong nag-akay sa akin dito na hindi ko sasabihin. Si Ninong Brother Marlon. Amen. At ngayon po, ang daming blessing na natatanggap sa akin. At isang araw po na kami ng misis ko, yun nga, may nawala na isang misis, may dumating na isang misis. Amen. Parang blessing ninyo. Pareho kaming puyat at galing kami sa pagsamba sa Philadelphia. Dumating kami ng Excuse me. tanghali na sa bahay at walang tulog. At linggo na ho noon, linggo. At nagsimba kami ng maaga. At tapos pupunta ho kami sa Linhead, sa Princess Anne, doon sa two-way lang ho yun. Nagda-drive ako. Doon sa Princess Anne sa papuntang ewan ko yung kanto ng Poland at saka Princess Anne, may palibo doon na two-way, may bangin sa right and sa right. Ngayon, nung pagliko ko doon, alam kong inaantok nga ako. Talagang inaantok ko. Yung sasakyan ko po ay mayroong akong panyo na nilagay sa mga pinto. At lagi akong nagdadasal sa Diyos, yung salmo, na ililigtas niya ako pag ako yung nag-travel, ganyan. Ngayon nung malayo pa kami sa pupuntahan namin, siguro mga 5 minutes pa. Kinukurot ko yung pisngi ko kasi naramdaman ko, inaantok ako. Pero si Mrs. tulog na rin kasi puyat kami eh. 2 araw hindi ganong maganda ang tulog namin. Biglang ang aksidente pala pag nagda-drive ka, ngayon ko lang na sa akin true to life na experience. Split second lang, mabablank ka. Nag-drive akong ganyan, buti na lang naramdaman ko yung gulong ko kumakalo, nagising ako, malapit na sa bangin, ang lalim. Sa kanan, bigla akong kinabig, buti walang kasalubong, two-way yun. Ngayon, Diyos ko, hindi ako, pumarada kami sa living, isang area na walang sasakyan. At doon kami nagmuni-muni. Nakaligtas kami. Kaya ang Lord, kung ikaw ay tatawag sa Kanya ng buong puso at naniniwala ka, ay hindi ka pababayaan talaga. Yun ang akin sa Kanya. At hindi ako magsasawa na sabihin sa ibang tao na may tunay na Diyos. May Diyos na buhay. At si Yahweh na hindi kayo pababayaan. Amen. Tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon. Basta sabi nga, pagka mabuti ang yung kalooban, tulad ni Sister Celine, yan. Hinaya ko dito, talagang isang mo lang, sabi ko lang, pumayag siya. Kaya pagpapalain ka rin ng Panginoon. Ikaw ang manunugtog namin dito sa Norfolk, Virginia Beach Chapter. Biyaya rin yan. O, sino po susunod? Okay, sister. Maraming pinagpala ngayong araw na ito. Biyaya. Good afternoon, Jesus, Mary, and Joseph. And good afternoon, my brother and sister. Ang isi-share ko, tagal na ito. Hindi pa ako El Shaddai. Ngayon, nung nagpunta kami kasama ko yung mga kasama ko naglabas kami ng isda sa palisdaan ng kuya ko sa Gasol. Ngayon, na-aksidente kami na atumba yung namin, yung sasakyan namin truck. Di lahat ng mga bangos nawala. Tumapon lahat. Pero pagkatapos, ngayon, yung co-teacher ko, sa ospital, tumawag ako sa ospital.
Kasi yung pamangkin ko, Dr. Lee, ano, si Natividad? Natividad ang pangalan ko. Kasi ngayon, nung sinabi sa akin, pumunta sila sa akin. Pero nagtago ako kasi yung Kapitan Dilbang yung nagputok sa itaas. Nagtago ako. Nagtago ako doon sa silong. Akala ako na. Ngayon pala. Pagkatapos, tinawagan yung pamangkin ko. Mr. Pama, Dr. Pama, na-accidenti auntie mo. Kaya takbo sila. Ngayon, hinahanap nila ako. Hindi ako magkahanap. Kasi principal ko sa ano, kasi nagtuturo ako ng grade 1 at grade 2. Dinagtago ako. Ate nati, sabi niya gano'n. Akala ko ang tumatawag sa akin yung barangay kapitan. Di lumabas ko. Ay, auntie, anong nangyari sa iyo? Natawag yung sinasakyan namin truck na dalaan bangus, sabi ko. Di marami nagkuha ng bangus. Ngayon, tinawagan ng kuya ko. Sabi ko, anong sakit mo? Wala naman, sabi ko. Kasi tinawagan ko si El Shaddai. Wala pa ako ng El Shaddai. Singing kursilista ako noon. Ngayon, sabi ni Padre Palinar, sabi ko si Natividad, sabi niya, puntaan natin sa ospital. Ngayon sabi ni Padre Palinar, siya nagtuturo sa amin ng yung charismatic. Ngayon, tinanong sa akin, paano sakit nito? Ayun, nandun yung pamangking kong doktor. May dinala rin doktor, yung kapatid ni doktor, si Padre Palinar. Kaya nung sinabi sa akin, mabuti sister, kasi marasal ka kasi. Wala pa akong El Shaddai, hindi pa yung El Shaddai noon. Charismatic, yeah. Singing kursilista kami. Kursilista. Dati mayroong kursilista na yun, wala na. Ngayon, pagkatapos, kasi marasal ka, kasi kaya ganun, sabi kaya. Huwag mong pababayaan si Papa God, kasi yan ang naglilito sa atin, sabi ni Padre Palinar. Kaya nagsabi na ito, pagkatapos, wala na. Salamat! Thank you very much! Happy Sweet 16. Talagang tingnan nyo, napakabuti ng Panginoon. Sino kaya yung hindi pa tumayo dito, tatayo na ngayon? Okay, Sister Cora muna raw. Tatayo na yan, tatayo na. Sino hindi tatayo? Okay. Ito naman, pumunta kami last Saturday, we went to Maryland to attend engagement party. Oh my gosh, my nose is bleeding. Ngayon, when we reached the house na where the venue is, all yung mga visitors nandoon na. Ngayon, nandoon kami sa yard, at the backyard. I'm trying to go up, and the steps is too high with the six steps na bricks. Ngayon, pag akyat ko, I was not able to pull the door, and I almost fall down. Oh my. Na 6 steps na bricks. Ngayon, imbis na nandun sa taas ako, imbis na I'm going up, You're going down. na-outbalance ako, na nobody saw me. There is, but like nobody helped me. Ngayon, sabi ko, oh Lord, sabi ko, imbis na out-balance talaga ako, naggumaganyan ako, but I was able to make my body, na sarili ko na straight. Imbis na I'm going up, patras akong bumaba. Kung bakit bumaba ako na, as if somebody hooked me. Na talagang, sa taas noon, nakahils pa naman ako. Nakaganyan ako, imbis na iaakit ko yung pa ako, pinupula akong down. Mabuti na lang, hindi ako nahulog sa taas na yon, kasi yung aking sister-in-law, she fell down up
going from the mataas na yung stairs, the steps. Ngayon siya, what do you call this? Walker. Kaya yun ang iniisip ko, nagpapasalamat ako, Panginoon, dahil piniprotektahan ako. Amen. As if na talagang umabot ako sa baba, I reached the ground with a backward. Backward akong bumaba. No, mabuti na lang yung aking katawan na. No rail. No, just makin mo ang taas mo. Ang taas nung imbis na aakyat ako yung paa ko, hindi ko mayroon kundi diretso akong pababa. Buti na lang, hindi talaga straight din ang ko. Para akong hinawakan ba? Amen. Salamat Panginoon. Kaya kung iniisip ko, para akong nangiliit ba? Dahil mababali. Yung back ko talaga, mababali. Yung hagdanan, tatamaan ka dito. Kaya salamat Panginoon. Nabalik ko sa iyo ang aming papuri. Thank you, Lord. Nandito na naman ako. Kasi nung kakagraduate ko sa high school, kasama ko si Father Palmer, hindi pa. Father, John, sabi ko, anong karira mo? Sabi ko sa kanya. Ikaw, teacher, ikaw naman, sabi ko sa kanya. Father, bakit Father ang kinuha mo? Usapan natin, education ang kukunin natin, sabi ko. Ngayon, nagkita kami sa New Jersey. Oo, pumunta sa, Father, sabi ko, nandito ka na pala. Hindi na ako Father, sabi niya, may asawa na ako. Nag-retire na yung Father. Ngayon, nagalit ang tatay niya. Yung damit niya, nilagay sa binaon. Simbahan. Kaya nag-meet kaming dalawa. Ngayon, pinakita sa akin yung asawa dito, you meet my wife, sabi niya. Nag-asawa ka pala, Father? Hindi na ako Father, sabi niya. Ayan, salamat sa iyo. Okay. Binigay sa akin yung mic eh. Magandang hapon po sa ating lahat. Napaka-bless ako nung uwi ako dahil maganda naman ang aming business. Pero alam niyo po mga kapatid, itong bandang huli, kaya ako nandito siguro kasi di ba bigasan kami. Itong huli ay bumaba ng presyo ng bigas ni Marcos sa mga palengke, kaya kami ang unang-unang apektado. So, yun lang po, pero alam ko na mas blessed pa ako dito sa ating Baniel lugar dahil kahit na paano may kumikita kahit na konti. Pero alam niyo po mga kapatid, nung bago ako pumunta rito, 3 days before ako pumunta rito, nakagat ako ng aso. Talagang grabe yung pagkakagat ng aso kasi papakainin ko sana ng kanyang aso. Sinakmal niya tapos nakabitin yung kanyang sa kamay ko. 3 days before pumunta ako rito. Pero alam niyo po, napakabuti ng Panginoon dahil nagpaturok ako doon ng anti-rabies, tapos ang masama, 3 beses pa lang patuturukan ka. 3 mga how many days? Mga 2 weeks, 3 days na lang. Ang ginawa ng, sinabi ko yung kapatid, ay yung anak ko dyan sa Canada na, pwede bang dyan ka na lang ituloy yung anti-rabies? Sabi ko. Naghanap siya ngayon at talagang napakahirap palang maghanap pag gano'n kasi iba-ibang brand. Yung brand ang tinitignan. Pero alam niyo po mga kapatid, nung paalis na kami, nakahanap siya. Talagang para sa akin ang mga punta sa Canada, sabi ko. Saka dito, dumiritso ako dito eh. Pero alam niyo po mga kapatid, bilang lingkod ng ating Panginoon, doon po sa aming community dati, nabanggit kanina yung charismatic.
nagsimula po ako sa Charismatic nung doon po sa Santa Clara. Yun po yung nagsimulan namin ni Brother Rapi de los Reyes. Doon po si Brother Rapi de los Reyes, kumbaga, hindi nila pinapansin noon ng mga preacher, pero nung nandun si Brother Rapi de los Reyes, siya na ang kinukuha para sa CLSS. At itong nakaraang linggo lang ay nagpa-CLSS kami doon. Bagamat nandito ako, pero sa panalangin at saka yung financial, nakasupport po ako. At saka alam ko na hindi lang yun ang napakaraming blessing, dahil kahit na hindi ka tumatayo sa harapan, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, maraming paraan. Napakaraming paraan upang maglingkod ka sa ating Panginoon. At yung charismatic namin na yun ay 2 beses nagpasilisis itong taon na ito, at ang dami. Mahigit almost 40 na katao ang kada session, kada CLSS. Nung youth nga, may umabot pa nga ng 60 mga tao na mga youth. So doon po ako natutuwa na bagamat wala ako doon, kasi doon po ang full support namin. Si Brother Rapi de los Reyes kasi doon nagsimula. So nakikita mo na kahit na pag tinawag siya, ura-urada, ganun din po ako doon. At marami ng mga preacher na sila ang kinukuha namin doon sa Santa Clara Charismatic, sa Pasay, kasi taga-Pasay si Brother Rapi. So alam ko po na kahit na sino sa atin, kung gustong maglingkod, napakaraming paraan. At yun po yung gusto kong sabihin sa inyo. Kung kayo ay nahasikan ng mabuting balita at kayo po ay maglingkod, kung hindi man kayo makapaglingkod sa inyong lugar, alam ko na kahit saan kayo, pwede kayong maglingkod sa pamamagitan ng kahit man lang panalangin sa taong inyong gustong ipanalangin na tumibay ang kanyang pananampalataya. Maraming salamat. Thank you po, Brother Boyet. Si Brother Boyet po, kahit na yung mga Obed, yung hindi pa nakakilala sa kanya, siya po isang preacher. Okay? Pwede na po tayong tapos na po. Sa susunod na lang po, pwede po. Ano natin? Pwede? Next time na lang po pwede. Wala na po tayo, alas 2, alas 3, na po. Sa susunod, sa susunod na po, pwede humingi po kami paumanin. Ako sa susunod na lang po, ako din susunod. Sakapot sa ating lahat, ako ay magpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon. Amen! Dahil ako ay nandito ngayon. Kahapon, may text si Brother Marlon na ang notify ni Biblo. Kaya nag-visit sa kay Sister Ruth, Sister Tess, Sister Boyet. pa yung isa. At sabi nila, Sister Stephanie, tapos sabi nila, hindi ako ma-pick up. Kaya, pero nung sinabi ni Brother Marlon ang nanibiblo, hindi handa ko na ito belongs to the Biblo. Kaya ginawa ko dahil sabi nga nila hindi ako masusundo. Nagsimba na ako kasi 3 o'clock to 5 is the best time to worship God. Ngayon, bago mag 3 o'clock, gising na ako dahil sa divine mercy. At lahat ng mga devotional prayers ko at sa daily mass sa Our Lady of Manawag, ang hiling ko na sana ay mayroon akong masasakyan ngayon. Amen. Kaya, ka-t-shirt, naku ay nagpapasalamat kay Brother Marlon kasi tumawag siya
nasusundin ako ng 9 o'clock. Okay. Yun po lang. Salamat. Amen. Okay, thank you po. Okay, isang ano na lang po si Sister Pe. Okay po, Sister Pe. Habang po may ano pa. Thank you po. 1 second lang po. Good afternoon po sa lahat. Ay, nagpapasalamat lang po ako dahil dito sa lugar na ito, dito ko nakilala si Dr. Glenda Mitchell. Amen. Dahil po sa kanya, nagpunta ako dun sa opisina niya at nagpapa-treatment dahil I have scoliosis. Maraming salamat po. Amen. Amen. Thank you. Okay, dumako muna po tayo. Sorry po sa mga gusto pang magkano. Sa susunod na lang po. Andaan nyo po yung ipagyayabang natin sa Panginoon. Ngayon po sa announcement po tayo, Sister Tess. Palakaman muna po natin ang malakas ang ating Panginoon. Magandang hapon po, on behalf of our coordinator of the month, Sister Shoni po. Wala po siya ngayon. So, maiksing announcement lamang po. Una po, tonight meron po tayong workers formation. Ang ating speaker ay si Bishop Ted Bacani po. At ang topic po ay ang part 1, Paul the Apostles po. So, napaka-importante po nito kaya inaangiyahan ng bawat isa, lalo na mga council workers po, na umatin sa ating workers formation. Salamat sa Diyos. At ang susunod po na ating announcement po, ang USA, Canada, Europe 34th year anniversary ay magse-celebrate po. At ito po ay gaganapin sa Mediterranean Cruise po. Ano po? Amen. At si Father June na ating spiritual advisor po. Siya po ang ating pari dito sa simbahan. Kung kaya ang ating chapter bilang siya ay ating spiritual advisor, suportahan po natin siya. Amen. Amen. At salamat naman sa Diyos dahil gumawa ng paraan ng ating Panginoon. Ang gastusin po ay payable po within 1 year. So, any amount, maliit man, kung galing ito sa ating puso, ito ay nalalaman ng ating Panginoon at higit pa doon na ibabalik sa atin ng Panginoon. Mayroon po tayong Secretary Treasurer si Sister Cora Ramos. So, kung kailangan o kung may balak po kayo magbigay, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso. Mayroon po tayong envelope provided para po doon nakasulat ang inyong pangalan, ang date, at kung ang amount na ating ibinibigay. Ito po ay for our records po. At salamat sa Diyos, sa susunod na Sabado, mayroon pong padala ang ating Panginoon na maghahayag ng kanyang mabuting balita. Siya po ay manggagaling pa sa Washington, D.C. So, walang iba ang ating Brother Al Rivera po. Purihin ang ating Panginoon, kaya tayo po ay patuloy na umaten. Mag-akay pa po tayo ng ating mga kapatid na sasamba kay Yahweh El Shaddai. Amen! Salamat sa Diyos. Ang ating speaker for today, walang iba, ang ating minamahal, Sister Peri Carlos. So, maraming salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong pakikinig. So, brothers and sisters, let us bless the Lord.